At tayo sa larangan ng sports, isang gold medal ang muling nahakot ng Pilipinas upang lalo pang mag-improve ng pwesto sa SEA Games standing. Kanina pong alas 11:45 ng umaga ay nakasungkit ng kanyang first gold si wushu expert Daniel Parantac sa Taulo Taijikwan upang bumawi sa kanyang silver medal finish lamang sa men's sanda 48 kilograms kahapon. Sa kasalukuyan po ay mayroong 3 golds ang Pilipinas at ang dalawa ay nagmula naman kina Denver Arcita sa Wushu Sanda 52 kilograms at Jessie Aligaga Wushu Sanda 48 kilograms. Bukod po sa 3 golds, mayroon na ring 4 na silver ang Pilipinas at ito po ay mula kina Divine Wally, Evita Zamora, Margarito Angana at Daniel Parantac. Isang bronze medal naman ang nasungkit noong Sabado ni Francisco Solis sa Wushu Sanda Men's 56 kilograms. 3 golds pa ang hahabulin ngayong araw ng Team Philippines at ito po ay maaring magmula sa canoe kayak, wrestling at wushu. Ang SEA Games ay opisyal na bubuksan bukas sa Nai Phia Thao sa Myanmar. Pero may ilang events na ang kagyat na nagpamigay ng medalya upang hindi magahol sa oras ng torneo na magwawakas naman sa December 22. At sa boxing, tiyak na marami ang nag-aabang dito. Tila nagkaroon na po ng bahagyang linaw ang pagsasakatuparan ng pinakaabang Titanic clash ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ito po'y matapos iluklok ng World Boxing Council si Pacquiao bilang top contender sa welterweight division na kasalukuyan pang pinag-aharian naman ni Mayweather. Ang kabuang detalye ihatid po sa atin ni Snow Badua. Labis na ikinatuwa ng kampo ni Manny Pacquiao ang ginawang pagluklok sa kanila ng World Boxing Council o WBC bilang top contender ng welterweight division. Ito'y dahil hindi malayong mabigyan ng basbas si Pacquiao bilang mandatory challenger ni Floyd Mayweather Jr. na kasalukuyang hari naman ng WBC 147-pound weight class. Siyempre, kung anong opinion nila, kung willing sila maglaban, why not, di ba? Depende kasi yun sa nag-organize sa tabo. Ibinunyag rin ni Bobby Pacquiao na laging handa ang kanyang kuya Manny na labanan ng malimit umiwas na si Mayweather. Noon pa yan yan yung inabangan ng mga tao na gustong sila maglaban Mayweather talagang daming rason daming reason Ang negosasyon para sa sagupaan ni Pacquiao at Mayweather ay makailang beses palya dahil sa mga unreasonable demands ng kampo ng American fighter. Pero dahil naghihingalo na ang popularidad ng boxing, walang duda na halos lahat ng mga stakeholders ng sport ay handang tumulong para maisakatuparan ang pinakaabangang pound-for-pound showdown ng dalawang pinakasikat na boksingero ng kasalukuyang henerasyon. Para sa PTV Sports, Snow Badua, Telebisyon ng Bayan. At todo suporta naman po ang reigning PBA D-League Foundation Cup champion Blackwater Sports sa Association of Volunteers, Fire Chief and Firefighters po in the Philippines Incorporated. Sa katunayan, isa po sa mga opisyales ng Joseldo C franchise ang nahirang bilang isa sa mga vice president ng grupo. Para po sa detalye, nagbabalik si Snow Badua. Kaisa ang pamunuan ng PBA D-League Foundation Cup champions na Blackwater Sports sa presensya at kontribusyon sa komunidad ng Association of Volunteer Fire Chief and Firefighters of the Philippines Incorporated. Sa oath-taking ceremonies ng bagong set of officers ng grupo, tumayong guest of honor si Vice President Jejo Marbinay. At bilang pagpapakita ng suporta, present rin sa aktibidad ang mga matataas na opisyales ng Blackwater Sports tulad nina Johnson Martinez, Rudy Yu at Mike Lim. Isa pang opisyal ng Joseldo C franchise na si Wilbert Loa, nahirang naman bilang isa sa mga Vice President ng Firefighting Association. Yun nga sunugan kami, nung 14 years old ako, sumali na ako ng bombero. So, siyempre, promote ako hanggang naging officer. Ngayon, naging Vice President ako. Bakit bata akong Vice President? Maaga ako sumali. Malaki, siyempre, pag misunod, tumatakbo kami, hindi naman kami naniningid, wala kang bayad. Isa ang Filipino-Chinese Firefighting Volunteers Association sa may pinakamalaking bilang ng mga fire truck sa buong bansa. At bukod sa pag-apula sa mga sunog, isa rin sila sa mga agarang rumiresponde sa panahon ng mga unos. Tumutulong kami sa sunog, sa relief operation kay Yolanda. Nagtumulong kami, di ba? Meron din kami mga EMS. Kunwari car accident.
Sa katunayan, isa ang kumpanya ni Josel Dusi sa mga nagpaabot ng tulong sa mga biktima ng Killer Typhoon Yolanda sa Samar at Leyte, Kamakailan. Para sa PTV Sports, Snow Badwa, Telebisyon ng Bayan.